Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 2:09 sa hapon. Mga labing ulihing hitabo, hibaluon, mga hangka at tubangon, mga bagay nga importante. Aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa. Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Martes nga edisyon kita, Nobyembre 11 tuig 2025. Programa nga makadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sa yung inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong nga hapon, gagawa kita sang update no sa sining sunog nga nagluntad sa Nangagimbal. Hindi matapos nagpuhag ini sa mga residente dira sa barangay Nangan. Ayo lang kay way na naglapta ang sunog. Way man sang reported nga nagkalasamaran pero ano nato no pakita naton sa inyo ang pila ka mga halit nga ginbilin sa sining sunog. May idea nga itong mga kauturan ano yung halit nga bilin no sang sunog kay ina sa Nanga Barangay Hall. Ang Barangay Hall ang porsyon sini na sunog ang Nanga Integrated School, ang grade 6 nga room kag daycare, tatlo gidya ka edipisyo ang nagkalasunog. Muanta nga labuton ang BFP Gimbal sa balor sang kahalitan. Samtang top 7 most wanted person sa probinsya sang Iloilo nadakpan sa distrito sang Haro. Samtang pamilya nga apektado sang Bagyo 1 sa Western Visayas naglabot sa masobra 36,000. Sa giniwat nga flag raising kahapon, ginpakita sang PRO6 ang advanced operational capabilities sang kapulisan sa 3rd Infantry Division kay 3rd Infantry Division Commander Major General Michael G. Samson. Pakita ini through a series of technology-driven demonstrations that reflected the continuing modernization ng police operation sa Western Visayas. Ang demonstration featured sang utilization sang drone technology, nag-highlight sang agility, precision, and versatility in diverse operational environments. It underscored the critical role sang drones in special weapons and tactics missions, enhancing situational awareness, tactical coordination, kag real-time intelligence gathering, all of which are essential for mission success kag personnel safety. Isa pa gid ka-highlight sa presentation ang 5-minute response ng PRO6
which exemplifies the command's commitment to rapid deployment, operational readiness, and effective crisis response. Importante gid ang 5-minute response. Kay sa kada segundo or sa kada minuto, ano dayon bala maka-respond ang aton PNP, maka-rescue kung kinahanglan. Balan mo sa sulod sang 5 ka minuto, damo sang pwede matabo eh. For example, abi sa downtown area, kung makawatan ka dira, pahilayo lang, madasig marespondihan sang aton nga mga PNP personnel. This initiative reinforces sang dedikasyon sang PRO6 agad masiguro ang public safety through swift and well-coordinated police actions. Amo gid dinhi ang permi ginabida no ni Police Brigadier General Josefino Ligan sa kada nagabisita dira sa PRO6, mapa-opisyal man o kung mapa-civilian ng mga bisita nila no. Kag ano gid ya, masiling mo nga dasig gid yang pagresponde sa pulis sila gani 5 ka minutos. Isa gani tag 3 ka minutos, isa gani tig 2 na lang gani ka minutos. Para dayon ang PNP ta. Anong resulta sini kung may mga insidente madasig madakop ang mga kriminal. Kung may talabangan naman madasig madala dayon sa ospital. The activity not only showcased sang technological advancement sa PRO6 pero ang strengthened na synergy through Philippine National Police kag Armed Forces of the Philippines in promoting peace, security, and public order across Western Visayas. Di 6 minutos makaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Sa pinakaulihing update from Coast Guard District Western Visayas, wala na sa stranded nga passengers. Wala naman sa mga rolling cargos, motor bangkas nga stranded. Regular na ang mga trips. Although may time isa ko magpulong-pugaga, mas ko ng hangin, hindi na pumuntat lang kadali, pero padayon sa lihapon ng pagbiyahe. Mga kabiyanan, ang Philippine Coast Guard District Western Visayas sa idalom sa leadership ni Commodore Ludovico Librilla, nagpang-repack ini sila sang relief goods intended for families affected sa Typhoon Tino sa Negros Occidental. More than 300 packs ang gin-prepare sa Coast Guard District Western Visayas na i-distribute sa mga affected communities bilang part ng humanitarian assistance ng PCG and disaster response efforts sa mga lugar na masiling na tuntuman nga naapektuhan sang bagyo. These initiative underscore sang continued commitment sa Coast Guard. Mga kabyanan, kadamo gid sa mga nahimo ang Philippine Coast Guard kung madumduman sang aton mga tagpalamati, may mga ginpang rescue sila. Alin pa rin silang nagliligan nga bagyo na hindi lang maritime safety ang priority nila. Hindi ko may mga ginanglan buligan nila sa Ropasto, mga senior citizen silang ginapang buligan. Madamo gid sang mga residente nga nabuligan nila, mga apektado bala sa simple nga bagay, malayo na ang nalabot sang ilang pagbulig sa aton nga mga kauturan. Mga kabiyanan, mainit nga ginabi-abi naman sa Philippine Coast Guard ang commanding officer ng BFAR vessel MCS 3005, Captain Jesse Giniling. Commanding officer ng BRP Sulwan, si Captain Jomark Angge, acting commander. Officer ng BFAR vessel MCS 3002. Si Commander Angge, former commander man ini siya sa Coast Guard Station Iloilo. This courtesy call was conducted to officially deliver the search and rescue equipment
sa Coast Guard District Western Visayas in support sa ongoing rescue and clearing operations sa areas nga apektado sang Typhoon Tino kag Typhoon Uwan. Bisin 9 minutos makaligat sa takna ng alas 2 sa hapon. Ang provincial government sa Iloilo maghatag sang incentives sa mga nagdalaog nga atleta sa Batang Pinoy 2025. Ang mga interview naton kay ina sa ngaga sa sports zone, mga athletes ito sang syudad sang Iloilo. Sandig sa Provincial Ordinance number 2000-217, ang mga gold medalist makabaton sang 8,000, 6,000 naman sa mga silver medalists, kag 4,000 sa mga bronze medalists. 51 ka medalya no ang nakuha sang Iloilo. 51 tanan ka medalya no sa nagkalain-lain nga mga sports. May aquatics, may pengkak silat kita, may araman nga nagdaog no sa chess. Madamo-damo ang nadagaan sang Iloilo, probinsya sang Iloilo sa chess. Amo na nga di nagtaas pagid ang awareness sang mga kauturan ta sa iban pagid nga mga hampang hindi lang hindi lang balang team sports ang aton nga fokusan, dapat mga individual sports. Higin pathag ini sa aton ni Sir Ray Cabarles nga mas madamo gani sang gold nga madala ang mga individual sports, athletics, swimming, chess. Sa isa ka player, tag-2, 3 gold yan pwede madala. Minutos magkaligan sa takna ang alas 2 sa hapon. Mag-aatag lang kita sa pila ka mga pahanundo, magabalik lang ang programa Bantay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe.
para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best New Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Farmer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer 25 minutos, makaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. Padayon ka muna nagkapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Makaupunta sa piyak na linya si Fire Officer Juan Ray Kauyunan, ang arson investigator sa BFP Gimbal. Sir, welcome sa Radyo Pilipinas. Maayong hapon, sir. Yes, sir. Sir, luyag na ito magkuha, sir, sa pila ka mga updates sa sining sunog na nagluntad sa barangay ng Gimbal, sir. Ano ang naggagawa sa inyong investigasyon, sir? Anong gintunaan sa sunog, sir? Student sir, wala pang Japon. Under investigation, nasa Japon sir, pero nag-lead siya sa, sa electrical. Electrical in nature. Yes. O, sir, kay, sa nakita na ton kay ina nga mga videos, wala man sang tao, sir, sang natabo ang insidente. Wala na sir. Oh, okay. Sir, ang balor sang kahalitan, sir, may ara kita estimate na? Estimated na na damage sir is 1,718. Okay. Sir, ano na yung mga nagkalasunog ng mga edipisyo? Anong totally damaged, partially damaged ng mga lugar o structures, sir? Bali atong totally damage sir is ang classroom na grade 6, tapos ang daycare center natin. Ang atong nga partially damage ang storage room sa atong barangay hall sa Nanga. Subot silingon, sir, tatlo gidya ka edipisyo ang nagkalasunog. Tatlo sir. Ay, okay. Ano oras ini sir gin respondihan sa aton nga BFP kag ano oras na declare na fire out? Bali sir, nagtawag kabina sila mga 7:57 sa aga. Okay, 7:57. Tapos na declare na tumili nga fire out sa alas 8:1 po. Wala man na labutan gani 1 hour, sir, mga 45 minutes na away. gani, sir, no? Anong mapanugyan, sir, sang BFP, sir? Kay kundi kita magsala, sir, may mga amugin man nga mga insidente nga mga classroom, wala sang tao, tapos pagka mga masunod nga adlaw may sunog nga nagakatabo. Ano, sir, ang mapanugyan abis ang aton nga BFP sini? Kung sample biyaan natin ang sa classroom o sa mga palimalay natin, dapat last week natin ang switch din kay usually kung wala natin pa off tapos short circuit na nagagawin sa atin mga sunog eh. Okay. Pero sir, sa pag-check ninyo sa mga linya, sir, mahibaluan nyo kung daan na or bag-o abi or anong may problema naging mga daan sa linya, sir? Kung nag-investigate na kamo bala? Kami na nakita na mga okay man ang daan niya, bag-o pa man. Oh. Pero siguro nag-short circuit, pero hindi sila mamba kaya under investigation pa sabi. Kag way nga daan sang klase, sir, eh.
Wala sa klase. Okay naman yan. Kung wala sa klase, may klase ito kayo na yawan dito. Puhagid ang mga residente, mga estudyante. Ano, sir? Oo, sir, kiti nating ala, kita duha ka adlaw nga wala klase. Hindi, prior sa duha ka adlaw nga klase, weekend pa. So, pila gid ka adlaw nga wise ang may nag-ano dira, no? Kag amo to natabo kay ina, may sunog. Sir, yes sir. Sa sining natabo sir, ano ang mapanugyan yung pagid no sa aton nga mga kauturan kay ina sang aga nakuha gid ang kalabanan sa aton no dira sa barangay nanga. Ano sir? Mapanugyan naton sir, reminder sa aton nga mga kauturan para nga malikawan ta ang sunog. Bala naman, always you can check in yung mga linya sa inyong kurente, bakit dala man yung siniskip na pakalabaw. Tapos kung magaan yung mga pangmalay o silahan, dapat nakatrip off din ang atong linya para wala na sang wala lagi kita sa pinundan mo sunog. Okay. Sir, idugang ko na lang no sa pag-imbestigahan yung kay ina, nakapamangkot-mangkot mo sir sa mga maestra ngati kung napatay gid man nilang main switch o kung wala sir. Na wala sa napatay ang main switch sir. Ay, okay. So bot silingon sir bisan nga let's say ang mga saksakan abi nakasaksak siya bisan wala nagaandar basta nga ang main switch wala mapatay chances may mga chance. May chances gina nga makaalasang sunog. Na mo na dapat tanan nga saksak na to dapat kung mayaan natin waon sa gid. Okay. Pero anong cause para nga mahibaluan pagid do sa aton nga mga tagpalamati sir no? Anong mga rason nga ang nagka-short circuit ang linya sa kuryente? Ano lang sir? Anong mga causes sir para magka-short circuit ang linya? Ang mga cause na lang sa Okay. ano pa kanila? Sa cause ang Short circuit. Yes sir. Basta sir, short circuit. Hindi kayong ginalantaw naton bala sir no? Kaya sang weekend nagulan Baskog ang ulan kasi bala nga kasi may open wire sa bala. So ginaano pa ni sir ginausisa pa ni naton subong. Under investigation pa sa mga sir. Okay. Sige sir. With this, madamo gid salamat Fire Officer Juan Ray Kauyonan ng Arson Investigator sang BFP Gimbal. Yes sir. Thank you. Madamo salamat Fire Officer Juan Ray Kauyonan sang Bureau of Fire Protection Gimbal. Hindi ginausisa naton si sir kay posibilidad nga sinapasa no? Amo nagali ka crucial nga patyon gid ang main switch. Okay. Wala gid dyan napatay ginumangkot naton si sir sa ilang nga pag-imbestiga ka ina. Unfortunately, wala napatay ang main switch. So, gabay pa magserbi atong eleksyon pero mula na galing masubo lang kay may mga nahalitan. Ang grade 6 nga room, pwede naton mapakita anay ang mga pictures no para nga makita sang aton mga kauturan bala ang kahalitan. Ang grade 6 nga kwarto sa Nanga Integrated School, ang daycare center sang barangay Nanga, kag ang storage room sang barangay hall sang Nanga. So amo nang tatlo ka structure nga nagkalasunog, partially damaged malabayan tani permi kung magpuli kita sa Miag-Aw, malabayan tani ng multi-purpose hall, barangay hall nila. No? Grabe. Diri nag-start sa classroom. Amo na ang ubos gido, mga libro. Gabay pa nga magserbi ning leksyon na dapat ang main switch patyon gid ya. Kung bayaan nyo or maghalin ka mo sa inyong balay or sa inyo dira nga eskwelahan. Basi bilang pagbalik mo wala ka na sang balikan.
bukid na salamat no kay Bureau of Fire Protection Arson Investigator si Fire Officer Juan Ray Kauyonan. Na tamyaw taliwat ang aton dira nga mga suki nga tagpalamati na nakatutok sa aton nga pagpangalagad. Aga ni sa subong hapon nagatutok sa aton no si Migo Tada Patrick John Herbes, si Sherwin Marco Weya nagatutok man sa aton nga pagpangalagad. 34 minutos magaligid sa takna ang alas 2 sa hapon. Maghatag lang kita sa pila ka mga panumdo, magabalik lang ang programa Bantay Banwa. Tuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas! Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture.
enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nang namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikano kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War.
In 1973, Juan Felipe de Jesus Tactil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's a traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of Kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang de la Rama. Sikat din sa pag-awit ng Kundiman sina Rick Manrique Jr., ang Mabuhay Singers, and of course, the king of Kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Abay Paris, may araw, ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang ko tatlo, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to put my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 49 minutos. Magaling ka sa taknang alas 2 sa hapon. Padayon ka muna nagapamati diri sa Gyapon sa programa Bantay Banwa. Mga kabyanan, ang top 1 most wanted person sa probinsya. Probinsya sa Aklan, nadakpan sa kapulisan sa barangay poblasyon, Ibahay Aklan. May kaso ini siya nga statutory rape. Si alias Toto, 35 anyos, nadakpan sa Second Aklan Provincial Mobile Force Company, o ng Ibahay Municipal Police Station, Provincial Intelligence Team Aklan, Regional Intelligence Unit 6, Aklan Trackers Team, Aklan Provincial Intelligence Unit. Hindi lang managwa ang warrant niya sa November 7. And simanahan na dakpan dayon sa PNP. Paandaman naman ni PRO6 Director Brigadier General Josepino Ligan ang mga lawbreakers na padayon sila sa pagpanglakas sa sining mga personalidad tugtog sa madakpan sila. Ang subject na wanted person ara na sa kustudiya sa Ibahay Municipal Police Station kay ga-turn over sa korte nga nagauyat sa ang iya nga kaso. 51 minutos, mataligan sa takna ng alas 2 sa hapon. Ang iban pagit ng mga balita, patpato na sa masunod edisyon sa programa Bantay Banwa. Salamatan ang atong mga kabdanan sa technical side. Rochelle Jones matayaro sa studio sa transmitter. Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Inyo na batinga ang mga labing ulting na kasayura. Bulag, ublag, tugtog sa masunod atong mga pagpulugdanay sa Bantay Banwa. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid